2 linggo pa bago ang undas pero nagsimula na ang ilan sa paglilinis sa mga sementeryo. Ikinakasa na rin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang paghahanda para naman sa inaasahang dagsa ng tao. At nakatutok si Chino Gaston. Nagsagawa ng inspeksyon sa mga bus terminal sa Pasay at Parañaque kaninang umaga ang Department of Transportation o DOTR. Isa sa mga unang pinuntahan ang bakanteng loteng ito sa Pasay City na Hulyo pa ipinasara ni nooy DOTR Secretary Vince Dizon dahil ginamit umanong illegal terminal ng bus. Nakita rito ang 2 bus na parabang nakaparada lang. Pero nang lapitan ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na lamang ginagamit na muli ito bilang terminal ng bus pa probinsya. Bumabiyahe ba kayo dito? Ito pag ginagamit nyo pa ito sa terminal? Pansamantala lang. So ginagamit nyo ito? Iniutos ni Lopez na i-impound ang 2 bus at paimbestigahan sa LTFRB ang nasabing bus company. Akala namin normal na terminal po siya. Kasi matagal na kami pabalik-balik almost 12 years na po kami pabalik-balik. Ang mga pasaherong nakabili na ng tiket, inilipat na lang ng DOTR sa ibang bus company na may biyahe din sa ruta ng pinai-impound ng mga bus. Sunod na pinuntahan ng DOTR ang PITX bus terminal sa Parañaque kung saan napuna ang mahinang aircon. Nakiusap ang DOTR sa PITX na lagyan ng LTFRB office sa mismong terminal para mabilis makatugon sa anumang problema o reklamo ng mga pasahero. Ayon sa pamumunuan ng PITX, 2.1 milyon na pasahero ang inaasang daraan sa kanilang terminal mula October 23 hanggang October 31. Kaya ngayon pa lang, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad para pangasiwaan ng traffic ng bus palabas at papasok ng terminal. Nakikipag-coordinate tayo ng mabuti sa DOTR, sa LTO, sa LTFRB upang maging seamless yung paglabas nila dito sa terminal. Ang kailangan lang dyan, on time yung mga buses natin. Ang nagiging issue lang dyan minsan siguro yung mga turnaround time, no? Especially during the holiday seasons kasi medyo lumalaki yung traffic going in and out of Metro Manila. Ang MMDA naghahanda na rin at may inilatag ng traffic management plan para sa EDSA at sa palibot ng mga transport terminals gaya ng mga paliparan at pier. Bukod sa roadworthiness inspection sa mga bus, tinututukan din ang kondisyon ng mga driver. We'll have yung usual inspection natin sa mga bus stations to ensure na yung ating mga drivers, yung drug testing natin. Ang San Juan City ngayon pa lang ay pinaghahandaan na ang inaasang pagdagsa ng mga tao sa sementeryo ngayong undas. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, posibleng umabot sa 28,000 na tao kada araw ang bibisita sa sementeryo ng lungsod. Historically, we have never had any security or peace and order concerns sa ating San Juan City Cemetery. Kaya nga po, taon-taon natin itong ginagawa, ang ganitong inspection before yung actual undas season to ensure na yung protocols ay nasusunod. Sinimulan na rin ang paglilinis sa mga semeteryo sa ilang probinsya gaya sa Coronadal City. Isa sa inabutan naming naglilinis ng puntod ang tricycle driver na si Ferdinand Dolfo. Pinili niya raw agahan ang paglilinis para maiwasan ang dagsa ng tao habang papalapit ang undas. Pinangunahan naman ng barangay volunteers ang paglilinis sa public cemetery sa barangay Dalwangan, Malaybalay, Bukidnon. Pinutol ang malalaking sanga ng puno at kawayan doon para walang sagabal sa daan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.